Pakinggan natin at tingnan natin kung anong kanyang credentials. Ito meron naman siyang graduate school o masteral dyan sa Stanford University. So ito in terms of educational background, solid na solid to. Kaya lang, meron tong mga pinagtrabahuhan na medyo talaga, doon ka nagtrabaho. Nangalanan na ang uupo bilang kauna-unahang presidente at CEO ng Maharlika Investment Corporation. Tinanggal naman ang dagdag na qualifications para sa mga uupong direktor ng korporasyong mangangasiwa sa Maharlika Investment Fund. Nasa frontline na balitang yan, si Maricel Halili. Si Rafael Consing Jr. ang itinilaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang President at Chief Executive Officer ng Maharlika Investment Corporation. Ito ang korporasyong mangangasiwa sa Maharlika Investment Fund o MIF. Si Consing ang kasalukuyang Executive Director ng Office of the Presidential Advisor on Investment and Economic Affairs. Nagsilbi rin siya bilang Senior Vice President at Chief Financial Officer sa pribadong kumpanya International Container Terminal Services Incorporated. Yun customs. So, nagtrabaho siya sa International Container Terminal Incorporation. Naging bahagi rin siya ng iba't ibang banking institutions gaya ng HSBC. Nagtapos si Consing sa DeLalle University noong 1989. Natapos din niya ang Executive Education course sa Standard University noong 2016. Inanunsyo ang pagkakatalaga kay Consing ilang araw. Standard? Hindi ba Stanford? Stanford University Graduate School of Business, Palo Alto Emerging CFO Strategic Financial Leadership Program 2016. Kala, hindi banker ito. Tama rin naman kasi when it comes to investment, kailangan talaga yung kukunin mong leader or yung magli-lead ng korporasyon na yan, banker. Kasi syempre, kailangan nilang maaral kung ano yung mga investment na mag-i-invest sila, ano yung mga sektor na magfo-focus sila para pag-investan nila ng kanilang mga pera. Ayan. So, tama lang naman. Maganda ang kanyang, ito with flying colors naman ito. 2016. Inanunsyo ang pagkakatalaga kay Consing ilang araw matapos ilabas ng Malacanang ang Revised Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund. Sa bagong IRR, tinanggal na ang dagdag na qualifications para sa directors ng Maharlika Investment Corporation. Sa dating IRR, kailangang may master's degree ang regular at independent sa Maharlika Investment Corporation, kailangan may master's degree. So, yun yung mga nire-require nila. Kaya nga, bakit dito sa Department of Agriculture, sobrang critical din nito, Bakit wala yun? But anyways, hindi naman kasi yung pinag-aralan talaga yung yung magiging dyan, magiging maglilid, kundi yung mismong tao kung yung tao malinis ang puso, talagang gusto magtrabaho at tumulong, maganda. Kaya lang, baka naman meron tayong binaling batas para lang may upo yan, tapos ang dami rin naman mga qualified na hindi nakaupo. Minsan talaga pagka ganun, baka isipin talaga ng tao na para lang yan, bayad utang lang yan. Baka lang dahil dyan. Directors, wala na rin ang requirement na professional experience na hindi bababa sa 10 taon sa finance, investments, economics, or related field. Kita mo naman, ang tindi ng kanilang qualifications. Maharlika Investment Fund, mantakin mo. Investment, lang yan, corporation. Imagine mo ang Department of Agriculture, Food Security, direktang apektado ang buong populasyon ng Pilipinas dyan. Lahat ng mga magsasaka, ng mga kumakain, sumusuka, lahat na. Kumbaga, hawak ng Department of Agriculture yan. Kaya nga, gaano ka critical yung posisyon na ito na kailangan din natin nitong mga qualifications na ito. Strong track record at commitment to the highest ethical standards. Sa revised IRR din, malinaw na may kapangyarihan ng Pangulo ng Bansa na aprobahan o ibasura ang inonominate ng advisory body na President, CEO. Yun lang, kapag may master's degree.
Pag master's degree, shoot na yan. Loko-loko talaga to si Bright Naria, ha? O talaga, pilyo kang bata ka, ha? Pingutin ka ng nanay mo sana para kay Boss Dada. CEO at directors ng MIC. Sa orihinal na IRR, ang tanging nakalagay lang ay dapat isumite ng advisory board ang nominees para sa President, CEO at Directors Office of the President sa loob ng 30 araw mula nang ilabas ang IRR. Wala namang nakikitang problema rito ang isang ekonomista. Yung society, yung appointment, nagagaling po sa executive, pero pagkatapos po nun, pag magpa-function na sila, independent sila. So, nandoon naman po yung check and balances na tinatawag. Dinepensahan naman ni Albay Representative Joey Salceda ang pagkakatalaga kay Consing bilang PCEO ng MIC. Well, actually, mga bossing, just to butt in. Ano naman okay naman itong Maharlika Investment Fund kasi na to, kahit anong reklamo natin, wala na. Go na to eh. Kaya siguro, maganda, antayin natin kung ano yung mga investments nila. And hopefully, kasi ang daming mga nagsasabi sa akin ng mga nagko-comment sa akin patungkol dun sa, di ba, kung matatandaan nyo, tinapik natin yung pag-atras natin sa mga dealings natin with China patungkol dun sa Mindanao Road or Railway Projects. Nahinayang tayo. Ang dami nagsasabi sa akin doon na, Boss Dada, research about debt trap. Yung nangyari daw sa Cambodia, blah blah blah. Sabi ko, may pa debt trap pa kayong nalalaman meron nga tayong Maharlika confidential funds or Maharlika investment fund na ang dami rin namang mga bansang gumawa nito na pumalpak. So ewan ko talaga dun sa mga bashers, no? Pinipili lang talaga nila yung kanilang naaalala. So iniisip nila na pagka China, debt trap, pero kapag Maharlika Investment Fund na ang dami rin mga mas mayayamang pambansa sa atin na bumagsak yung nila, nakulong pa ngayon sa Malaysia dahil nalugi yung kanilang investment fund. O tapos tayo, hindi naman ganun kalago ang ekonomiya natin. Hindi nga, alam ko, para sa akin, hindi talaga ganun kagagaling yung mga ekonomista natin. Na bakit? Kasi ekonomiya natin hindi naman malago eh. Tapos mga ekonomista natin yung hawak ng pondo na yan. So, paano yun? Di sana, kung talagang magagaling yung mga yan, edi yung ekonomiya natin as is, di sana napalago nila. So, paano nilang papalaguin yan? Kung ultimong yung ekonomiya natin, di naman nila napalago. Oh, yun yung question. Kaya nga, sabi ko, napaka-hipokrito na itong mga to. Galit na galit sila sa China dahil sa debt trap. Pero itong Maharlika investment funds na ito, tandaan nyo napakalaking pera ng land bank ang nilagak dito na supposedly yung pera na yun tutulong sa mga magsasaka. O dapat ipautang yung mga pera na yun sa magsasaka para magkaroon sila ng maayos na mga ani at pananim. Pero dito ininvest. Tingnan mo naman. Si Salceda ang naging head ng technical working group na bumalangkas sa Maharlika Investment Fund Act. Yun ang problema, Garski, kapag dito sa Maharlika, katulad sa Congress, katulad ni Kong Dong, na yung mga projects niya, yung project ng DPWH, ipinapasubcon sa kanilang kumpanya, baka ganito rin to, yung mga yan, may mga negosyo, may mga oligarko na din na nagpapatakbo dyan. Lahat ng projects ng Maharlika Investment Funds na yan, i-invest dun din sa mga kaibigan nilang mga kumpanya. Wala din, maganda itong tawag dito, obserbasyon. Pero katulad nga na sinasabi ko, na yan, done deal na yan. It's just hope and pray. Katulad din naman itong gobyerno natin na andiyan na yan siya na, si BBM na presidente, yan na yung mga sekretaryo niyan. Let's just pray, hope and pray na hawakan sila ng Panginoon at gisingin sila mula sa kanilang pagkakatulog at magtrabaho sila ng maayos para sa bayan. Ganon din dito. Sa Maharlika Investment Fund, wala na tayong magagawa. Hindi na ito aatras, hindi na ito uuro.
At may mga nag-invest na ng pera dyan. So let's just hope and wish na sana maging talaga to, maging successful itong MIF na to. Isa sa pinaka-excellent choice po ng Presidente at I'm sure na siya po may sapat na experience at kilala sa buong mundo. 32 countries po ang ICTSI, siya po ang CFO. Ang dami niya pong award sa pagiging Chief Financial Officer. Ang nag-number 1 yung walang masters. Si Joel Consing, kilala ko po yan at nakatrabaho na rin. Sa revised Yes, yun ang sabi nila. Majority daw ng kanilang i-investan is yung build better more or yung build. So baka naman sa mga construction firms din na kayo rin yung may-ari doon nyo lang ibigay yung yung project. Yari tayo dyan. Kumita pa kayo. IRR, tinanggal na ang membership at ang mga partikular na tungkulin ng Audit Committee ng Maharlika Investment Corporation. Tinanggal din sa bagong IRR ang probisyong nagpapaliwanag ng mga responsibilidad ng Risk Management Committee. Bago pa man masuspindi ang orihinal na IRR, nagdeposito na noong Setyembre ang Land Bank of the Philippines at Development Bank. Ayan, so meron na tayong 75 billion from Land Bank and Development Bank of the Philippines. Mga government-owned po itong mga ito. Nag-invest na po sila ng worth 75. Ang alam ko, 125 billion yung kailangan nilang pondo dyan. So naghahanap pa daw sila din ng mga iba pang mag-i-invest dyan sa MIF. Of the Philippines ng kanilang kontribusyon sa MIF. 25 billion pesos ang niremit ng DBP at 50 billion pesos naman ng sa Land Bank. Para sa isang long-time banker, malinaw sa General Banking Law na dapat ay hindi lalagpas sa 25% ng net worth ng isang universal bank ang equity investment nito. Pero nalinaw naman daw ito sa bagong IRR. The money contribution of Land Bank and DBP will be transferred to their account in Treasury. At that point, is still a deposit nila. That such investment needs the prior approval of the Monetary Board of the DSP. In which case, kung hindi nila i-stagger yan, if they send it to the DSP for approval, the DSP can only approve the equity investment na hindi magsosobra sa 25% of their equity.